Mga kasama, alam nyo bang ayon po sa pinakahuling 2008 National Nutrition Survey ng Food and Nutrition Research Institute, isa sa bawat 3 Filipino ng edad ay 20 pataas ay mayroon ng mataas na level ng kolesterol? Ako po si Rod Marcelino at welcome sa radyo mo sa Nutrisyon Season 3. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan. Magandang lalaki, hindi. Magandang hapon po, ayun. Magandang maulan. Magandang maulan, maganda't malamig na hapon sa inyong lahat. Mga mahal naming tagapakinig. Nandito naman po kami muli para kayo'y palusugin at pasayahin. Kasama siyempre ang walang katulad, walang kasing sipag na Executive Director po ng National Nutrition Council, si Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Ma'am Bernie, magandang hapon. Uy, magandang hapon, Rod, at magandang Masyadong hapon malamig din. sa labas. Oo nga eh. At matraffic. Lahat tayo nakabalot Kaya ngayon. ingat. Nadami ring baha. Oo. Okay, dear listeners, good afternoon po. Sa sinabi ni Rod kanina, na pagkakaroon ng mataas na level ng kolesterol, alam niyo ba kung anong mahusay na panlaban dyan? Rod? Walang iba kundi fiber. Wait. Yan. Oo. Fiber, Ma'am Bernie. Oo. Ano ba ang ano po yung magandang source ng fiber, Ay, ma'am? naku, syempre, ang pinakamainam na source ng fiber, Rod, ay gulay. Wow, paborito ko yan. Isa yan ang sa mga dahilan kung bakit natin itinataguyod yung araw-araw na pagkain ng gulay. Dahil napakakonte kumain ng Pinoy ng gulay. Tsaka, ang mga plant foods ay walang tagay na kolesterol. Ay, mas magiging healthy po kaya, Ma'am Bernie, kung mag-vegetarian na lang tayo. Malalaman natin yan ngayon dahil ang ating paksa ngayong hapon ay walang iba kundi vegetarianism. Nauso po ngayon yan, pero di po kapag gulay lang ang kakainin ay kukulanin po tayo ng sustansya gaya ng protina at ilang pang mga vitamina kung hindi po tayo kakain ng karne o isda. Kaya nga natin inimbitan si Dr. Alamin natin mamaya. Dr. Celeste Tanchoco. Siya po ang president ngayon ng Nutritionist Dietitians Association of the Philippines para ipaliwanag kung ano ang vegetarianism at kung ano talaga ang mas mabuti ba ito sa kalusugan kaysa sa kumakain pa rin ng karne at saka isda. So, batiin na natin si Dr. Tanchoco. Good afternoon, Dr. Tanchoco, at welcome po sa radyo mo sa Nutrition. Magandang hapon, Bernie at Rad, at ako'y natutuwa na maimbita dito sa programa ninyo. Okay, Doc, ano po bang eksaktong kahulugan ng vegetarianism at ano-ano po yung mga uri nito? Ang vegetarianism po ay isang kagawian ng hindi pagkain ng mga karne o laman dagat o mga produktong nagtataglay nito. Ngayon, iba't ibang klase ang vegetarianism, no? Meron tinatawag tayong lacto-ovo, vegetarian, na karaniwan kumakain ng mga butil o tinatawag nating grains, no? Gulay, prutas, mga tuyong butong gulay, yung tinatawag nating seeds or to, nuts, gatas at itlog. Tapos meron naman isang uri, yung tinatawag nating lacto-vegetarian, no? Okay, ano naman to, ma'am? Katulad din ng pagkain ng mga lacto-ovo, kaya lang hindi siya kumakain ng itlog, karne, isda at mga manok at kapamilya nito. Okay. So, pwede siyang uminom lang ng gatas plus gulay. Ganun. Gatas, gulay, prutas, butil, nuts, yon. Pero wala talagang karne, no? Ang parang galing lang sa karne will be yung Gatas. Then meron tayong tinatawag na mga strict vegans, no? Ito ay talagang mga gulay, prutas, grains, seeds, nuts lang kinakain. Or in other words, hindi siya pwedeng kumain ng uminom ng gatas o iklog. Ngayon, miski iba-ibang kategorya ng mga vegetarianism, may mga distinct differences din sila, lalo-lalo na sa mga sustansyang idinudulot nito. Bakit ba, Ma'am, Dr. Tanchoco, bakit ba nagsimula yan? At saka bakit parang
pag sinabing vegan or vegetarian, parang associated dun sa mga yoga-yoga tsaka sa mga Indian. Tama ba yun? Dun ba yun nagsimula? Kadalasan kasi may mga sekto na talagang ang kinakain lang nila gulay. At saka, ang nangyayari, may mga, because of religion o Islam, talagang yun lang ang pwede nilang kainin. Hindu rin, Hindu. Hindu. Oo. So hindi siya talaga bakit ninais nila na frutas at saka gulay lang ang kainin at hindi kumain ng animal sources of food? Mga iba't ibang dahilan kung bakit sila nagiging vegetarian, no? Isa nga yung parang for ecological reason. Yung sinasabi nilang yung concern nila sa kapaligiran. Kasi accepted na fact na kung kayo kumakain ng mga animal foods, mas marami ang iyong carbon dioxide emission na Yung nagiging mga carbon footprint ang maka- tawag. Oo. Ang nangyayari, may nagkakaroon to ng greenhouse effect, no? And ang sabi nga natin, kung mas maraming carbon dioxide emission, mas makakasama ito sa ating kapaligiran. Then, another reason o isang kadahilanan Parang din. advocacy na yun, Doktora? Oo. Parang advocacy for the environment. Yes. Oo. Meron din dahilan na yung bang concern, animal welfare concern, no? Or ethical reasons of bakit sila nagiging vegetarian. Yung pagpatay sa mga animal, hindi nila yung accepted, no? Hindi sila pabor. No? Hindi sila pabor doon. Or meron namang ibang for health reasons. They say mas healthy ang ang pagiging vegetarian, no? And religion din, Doc? Sabi Pwede mo rin kanina, religion. So ang kadalasan nagiging vegetarian yung mga Seventh-day Adventists at ang mga Islam. And then another is that for economic reasons, no? So mas mura daw kung ang pagkain lang nila ay mga galing Gulay. sa gulay. So marami palang rason, Dog, no? Kung bakit ayaw nilang kumain ng karne. Kung vegan ka, anong pwedeng masamang dulot kung hindi ka kumakain ng animal sources of protein? Ang maaring dahilan nun nasasabi kasi lang, pag ikay kumakain ng karne, no, mas madaming kang nakakain taba, no? Siyempre cholesterol kasi dun cholesterol papapasok yung cholesterol nakukuha ito intro sa ni Rod. nakukuha to sa mga animal foods. At saka kung mas marami ang cholesterol intake mo, maari ito ang magdulot ng pagbara sa ating mga daluyan ng dugo. So this increases blood pressure. Then, ang pagkain din ng karne ay maaring magdulot ng, lalo na kung marami, no? Sa mga taong may edad na, mga senior citizen, hindi na ganun ka-healthy ang kidney nila. Kaya mas maraming trabaho ang ating kidney or bato para matapon yung mga end products ng protein. Okay. So, kayo mga kaibigan, Ayan, yung mga may tanong dyan, nako, napaka-interesable po yung topic natin. Dahil alam ko, especially yung mga nagda-diet dyan, ayaw kumain din ng karne. ayun nga Di ba? pala, oo. Oo, Totoo bang puro gulay may collect lang. din yun? Oo, Yun mamaya. ang pag-usapan natin mamaya. Pagbalik. Samantala mga kasama, kaya lang sinabi ko kanina kung sakasakali mga kasama, may tanong po kayo sa ating guest ngayon kay Dr. Tanchoco o di kaya kay Asik Bernie. Bukas po ang aming text line para sa inyong mga tanong. Pwede po kayong mag-text sa 0919-884-0659 o di kaya tumawag po sa 882-2374. At ito naman ang ating text question of the day. Okay, ang tanong Pinakahintay natin, ng lahat, oh. batay sa 2008 National Nutrition Survey, ilang Filipino ang merong mataas na level ng kolesterol sa kanilang dugo? Yan. Nako, napakadali. Oo. Kung Mga- nakikinig sila, madali. Yes. Nabanggit ko ba yung kanina sa intro ko? Yun. Doon yung galing mga kasama. I-text po ang inyong sagot sa ganitong format mga kasama. Ang inyong full name, space, address, space, sagot at isend po sa 0919-889 o 884-0659. Magbabalik ang radyo mo sa nutrisyon. Radyo mo sa nutrisyon.
Ulirang ina, bigyan ng prutas at gulay ang inyong pamilya araw-araw. Iwas sakit na, menos gastos pa. Ibinumunkahi ang pagkain ng prutas at gulay sa 5 servings araw-araw. Ang kalahating ng lutong madahong gulay ay katumbas ng isang serving. Isang pirasong maliit na prutas o isang katamtamang slice nito ay katumbas ng isang serving. Itago, iluto, iimbak at i-preserve ang gulay ng buong ingat upang mapanatili ang taglay nitong sustansya, lasa at kulay. Maraming pag-aaral ang nagsasabi na ang pagkain ng maraming prutas at gulay ay nakakatulong sa pag-iwas sa cancer, diabetes at hypertension. Labanan ang kahirapan at malnutrisyon. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Radyo mo sa nutrisyon. Sina Asek Bernie Flores, Executive Director ng National Nutrition Council, at si Roderick Marcelino sa programang Radyo mo sa nutrisyon. Nagpapatuloy po ang radyo mo sa nutrition, at topic natin ay vegetarianism at kung anong advantages at disadvantages nito. At ang atin pong guest resource person sa studio ay si Dr. Celeste Tanchoco. Siya po ay dating taga Food and Nutrition Research Institute. Kaka-retire lang. At ngayon naman ay hindi nagpapahinga dahil siya naman ngayon ang Pangulo or National President ng Nutritionist Dietitians Association of the Philippines. Ito po yung professional group of nutritionist dietitians. So, tama-tama po ang ating May tanong doktora. tayo kaagad. Oo, may tanong tayo galing kay Tess Mendiola ng Calamba, Laguna. Sabi niya, ito yung iniwan natin kanina, Rod. Yes, ma'am. Gusto ko po magbawas ng timbang. Yun. Dapat ba ako maging vegetarian? Kasi sinasabi daw, ayon sa kanila, umano, mas effective pag kumain lang daw ng vegetable kaysa sa karne. Ma'am. Pagda-diet. Yung tanong na dapat ba ako maging vegetarian, hindi naman dapat, no? Kasi ang pagbabawas ng timbang, ang importante yung total calories ng kabuuan ng pagkain, no? So, kung magbabawas siya ng total calorie intake niya, ay mababawasan ang timbang niya. Of course, with physical activity. Pero ang sinasabi nga natin, isang paraan or ang dapat natin emphasize sa isang diet na low calorie ay dagdagan ng mas maraming gulay. Kasi ang epekto nga ng gulay, nag-a-add ito ng bulk sa ating tiyan. So may satiety effect. So hindi ka madaling magutom. Okay. And yet, ang gulay ay mababa ang calorie compared sa mga kanin, sa mga karne. Tsaka yung metabolism niya mas maiksi kesa sa protein sources. Pero hindi animal naman sources. sinasabi, Doc, na talagang tanggalin yung hindi na nila dapat kumain ng karne. Pwede pa rin kumain ng karne Pwede yung pa mga rin kumain nagda-diet. ng karne. Oo, kasi yun sabi ni Ma'am Pero nga, may limitation, yung no? total calorie ang issue doon. Plus, yung expenditure. Kasi kahit na kumain ka ng madami, kung malakas ka naman gumamit ng energy na kinain mo, So kaagad pwede pa mabiburn rin, yung hindi ka cholesterol. naman tataba doon. Ang magsama lang kung ang dami mo kinain tapos naupo ka lang sa tapat ng computer Television. o TV. Okay, Ma'am, isa pa. lalakin, no? Isa pa, Doc. Galing naman sa ating suki na si Pitikay Javier ng Mindoro. Sabi niya, dito po sa amin, may tinatawag na pako or edible fern na nakukuha sa gubat. May sustansya po bang nakukuha dito? Ang pako po ay mataas sa iron, no? So, importante po ito lalo na sa mga vegetarian kasi ang isang issue lalo na sa mga strict vegetarian is that maaring mababa ang kanilang iron. And lalo na yung good quality iron or high bioavailable iron kasi nga binabawasan nila yung pagkain ng mga karne. And ang mga karne, ang mga mabuting source ng mga easily absorbable iron. So ang kailangan nila kung ganun ang magiging choices ng pagkain, mga gulay, sabayan nila ng pagkain ng mga pagkain mayaman sa vitamin C. Okay. Kasi katulad ng mga prutas na mayaman sa vitamin C. Kasi mas lalong maa-absorb yung iron na galing sa gulay. Alright. Okay, o yan, Pitikay. Kain na lang ng pako. Kung yan ang makuha mo sa Mindoro. So, punta naman po natin, Doc. Actually, meron ka nang sinasabi ng mga advantages and disadvantages ng pagiging vegetarian. Pero anuhin natin, i-focus natin ngayon. Ano po ba ang advantages
Ang advantages ng pagiging vegetarian is that sa mga taong gusto magpababa ng timbang, yun na nga, mababa ito sa calorie. Tapos kasi ang gulay ay walang taglay na cholesterol. Oo. At saka very nil ang amount ng fat niya, no? So nakakatulong tong magpababa ng taba, fat intake, yung cholesterol intake, at saka yung uric acid na sa mga taong may problema sa mga arthritis. Kasuan. Oo, mababa ang purine content ng gulay kaysa sa mga karne. Tapos So, hindi bawal magmunggo. ang munggo, meron din yung purine, kaya lang mas kaunti Konti, kaysa compared sa sa mga sisig. karne. Ayun. No? Tapos sa mga diabetic patients, ine-encourage ang mga pagkain ng mga gulay kasi nagtataglay ito ng fiber. At ang fiber ay nakakapagbawas ng asukal sa dugo. Kumbaga, mas matagal nating makuha ang asukal sa pangapagkain kung tayo ay merong fiber sa ating kinakain. So At yan ang saka mga yung advantages, no? What about yung sa fiber vis-a-vis cancer? Di ba meron din yun ng benefit or advantage? Yes, lalo na yung mga kasi yung mga taong mahilig sa karne, katulad ng mga karning Beef. yung Ihaw. iniihaw, no? So mas prone sila mag-develop ng colon cancer. So may gulay, bakit ganun? Well, kung may gulay tayo, at least nakaka-hinder ng mga development ng colon cancer kasi mas mabilis yung na-excrete yung dumi. No? So instead of nagiging stagnant sa colon, less ang production ng toxin galing sa mga pagkain kasi mabilis natatapon ng ating katawan kasi tayo ay nakakadumi ng mas mabilis. Kumbaga, nandun na siya parang walisan, iwawalis niya yung yung mga What about toxin sa naman katawan. disadvantages naman, Rod? Pag-usapan naman natin ang disadvantages. Ang isang disadvantage ng pagiging vegetarian is that yung mga fertilizers natin, no? Kaya maaring makuha natin ito Pesticides, mga ganon, oo. fertilizers, maaring makuha natin to lalo na kung hindi nahuhugasan ng gulay mabuti. Now, another will be yung mga microorganisms, no? Buti na nga hindi na masyadong sinusunod yung mga night soil na ginagamit yung human excreta pag fertilize ng mga gulay. Kasi may chance tayo magkaroon Meron ng pang country na gumagamit pa rin yan. before noon, nung Oo, unang maski panahon ngayon, meron pa, oo. oo. Pwede mong makuha yung E. coli, no? Kasi ang E. coli, yun ang madalas na microorganism na nakukuha sa fecal matter. Yun. Okay. So sakit ang maaabot natin. Sakit yung pala Oo. yung Kung hindi natin hugasan maigi ang gulay bago kainin. So, napag-usapan natin kanina, Doc, na usually ang concern yung adequacy ng nutrients ng vegetarian meal, no, or diet. So, paano natin, in practical terms or examples, paano natin babalansehin, make sure na yung kabuang vegetarian diet ay magtataglay ng lahat ng kailangan mong nutrients? Gawin nating more parang ma-imagine ng mga tao by citing talagang mga pagkain, no? Ang isang nagiging concern sa vegetarianism, specifically yung mga strict vegans, no? Maaring may kakulangan to sa protein, sa calcium, sa iron, sa zinc, at saka vitamin B12, no? So, katulad din ng pagpaplano ng any ordinaryong pagkain, susundin natin yung principle na adequacy, dapat balanse, then dapat may variety, at of course, may moderation din. So, halimbawa, kung concern natin yung protein, no? Ang importanteng tukuyin natin yung good quality protein na makukuha natin sa meat na maaring kung ikaw nag-vegetarian, maaring hindi mo makuha yon. So, doon tayo magkakaroon ng substitution, no? For example, kung ang alam natin sa
bigas, mababa ang protein nito. So we can improve the quality ng rice diet kung magdadagdag tayo ng munggo. O kaya ang beans ay medyo hindi ganun complete ang amino acids. Mai-improve natin to pagdagdag ng gatas. Kaya kunyari, halo-halo, no? So hindi lang natin kakainin yung halo-halo, kakainin natin yung with milk. Or we can also improve yung mga pagkain ng mga peanut products, no, by adding milk to it. For example, kung pwede mo dagdagan yung peanut butter with powdered milk as yung sa sandwich, nakaka-improve yun ng diet. Or yung pag soy naman, magdagdagan natin ng ating gatas pag-improve niyan. Kung ang concern naman ay iron, nasabi ko na kanina, kainin natin ang gulay na mataas sa iron, sabayan natin to ng mga prutas na mataas sa vitamin C para mas nagiging absorbable ang iron sa gulay. Kung ang problem naman vitamin B12, kasi ang vitamin B12 ang good sources noon ay mga karne, no? So since kung magiging strict vegans tayo, what we can do is to take foods na fortified with vitamin B12 such as soy products. Okay. Ngayon, sa vitamin D din, nagiging concern yun kasi kung hindi sila kumakain umiinom ng gatas. So, Tsaka calcium din, di ba? Oo, calcium. Concern din siya. Pumili tayo ng gatas na may fortified with vitamin D. Or, pag wala tayong makuhang ganun, mag-expose tayo sa sunshine. Kasi we can produce vitamin D from sunlight. Sa calcium naman, damihan natin ang pagkain ng mga dark leafy vegetables kasi mataas ito sa calcium. Mga ganun. Or broccoli o kaya yung mga ordinaryong gulay natin tulad ng pechay. Pechay, oo. Oo, so pwede pala maging kumpleto yung Basta, nutrients natin oo. sa katawan by substituting yung ibang mga Sources. Oo. Pero So, yun yun. nga, importante rin na lagi nating alalahanin na vitamin C, the vegetables perform best, especially sa iron nutriture, kung meron ng vitamin C yung diet mo. Ayun. Oo. Otherwise, matagal bago, baka hindi rin ma-absorb lahat yung iron na kinain mo na kahit sandamakmak na gulay ang kainin mo. Dapat, at saka may knowledge din, ma'am, no? Kung ano mga pagkain na Oo, dapat. yun. Ito nga yung tanong ni Importante. ni Ruby Fabian. Pinaka-importante Oo. doon. Ito naman, Doc, galing sa Bulacan, si Ruby Fabian. Ang tanong niya, actually tinakil na natin, ano pong mga gulay ang may katumbas na nutrients ng karne at isda? Ayun. Yung kanina sinabi ni Doc. Oo. Mga munggo, mga soy products, no, mga nuts, no? Doc, pag-usapan din natin yung meron ngayong textured vegetable, ano yun? TVP? Or Textured vegetable protein. protein. Oo, yun. Sige, yun yung sinimula yun yung naging popular noon eh. Hanggang ngayon ba, available pa rin yan sa market? Merong mga stores na malapit dito sa yung hospital ng mga Seventh-day Adventist. Sa Rojas Boulevard? Oo. San Juan de Dios? San Juan de Dios, Oo. na pwede silang, nagtitinda sila noon. Oo. Explain mo nga po kung ano yung TVP para sa kaalaman ng nakikinig natin na gustong mag-ano. Oo. Kinukuha ito sa soybeans. No? Okay. Ang ginagawa nila, ini-extract nila yung protein ng soybeans at saka pinaprocess such that parang ang paglabas noon, parang products na katulad ng tokwa na maaari nilang lutuin in any form, in any way, katulad ng meron silang steak ng TVP. So iba't okay. ibang putahe ang pwede nila. Okay. Masarap po yun? Kadalasan kasi ang mga Filipino wala silang craving for soy products, no? Kaya medyo may nagiging problema natin pag-push ng mga soy products. So, although meron ng parang natuturuan na rin sila to accept it kasi nga ang nangyayari iibang-ibang luto
para maging acceptable ang mga soy products natin. Kumbaga, ginagawang alternatibo sa karne, ma'am. Okay. Okay, ang dami ano. Ang daming nagte-text. Ang dami tayong mga tanong. Question ulit. Balikan Anyway. natin sandali yung text question of the day. At sabi nga kanina ni Rod, kung nakinig kayo, sagutin nyo to. Batay sa 2008 National Nutrition Survey, ilang Pilipino ang merong mataas na level ng kolesterol sa kanilang dugo? Ako, napakasimple lang po ang sagot sa ating tanong. At 300 pesos load po yan mga kasama at 3 pong mananalo ng tig 100 pesos. I-type nyo lang po inyong sagot sa ganitong format. Ang inyong full name, space, address, space, syempre ang sagot. At isend po yan sa 0919-884-0659. Okay, malaking buti po sa kalusugan ang pagiging vegetarian at gayon din ang pagkain pa rin naman ng karne, manok at isda. Ang mahalaga nga sa narinig natin sa ating diskusyon ay palaging balanse ang ating kinakain araw-araw. Kapag may karne o isda, mas mainam mga kasama na may kasali ring gulay. Lalo na may vitamin C fruits. Yun. O, diba? At kung magpasya kayong maging vegetarian, tandaan lang po palagi ng inyong mga pipiling gulay ay nagtataglay ng calcium, ng protina, at mga vitamina. Maraming pong salamat, Dr. Celeste Tanchoco. Marami din salamat sa inyo. Thank you po, Dr. Tanchoco. Your parting words po para sa ating mga listeners. Sa mga gustong sumunod sa vegetarian or nagve-vegetarianism, ang tulad nga namin nasabi, dapat alalahanin natin na ang pagkain natin ay dapat balanse. At dapat ay nagtataglan na iba't ibang uri na naaayon sa iyong klase ng pagiging vegetarian. Okay, so ganun pa rin, go, grow, glow pa rin tayo. Dapat kumpleto pa rin. Oh. At ngayon po, yung ating pong 3 unang texter na nagbigay ng tamang sagot at nanalo ng tig 100 pesos cellphone load ay Ito na mga meron kang kasama. isa. Meron kang isang representative, Rod. May May lalaki. isa, oo. Okay, galing sa taga Panciano Rizal ng Calamba, Laguna. Una nating winner, si Florencia Tenorio. At ang sagot niya ay isa sa bawat 3 na Pilipino. Yan. Ang pangalawa, nanalo sa wakas ang ating suki, si Pitikay Javier. First time na nanalo ni Pitikay yata. Isa sa bawat 3 Pilipino rin ang sagot niya. Taga Oriental Mindoro po si Pitikay. At ang nag-iisang mama na winner ay taga Barangay Tatalon, Quezon City. Isa sa bawat 3 Pilipino pa rin ang sagot niya. Siya po ay si Enrique Vista. Congratulations sa inyo lahat. Maraming salamat mga kasama sa inyong walang sawang pagtangkilik po sa radyo mo sa nutrisyon. Ay Pitikay, congratulations sa wakas. Oo, sa wakas. Maraming salamat po sa inyo at sa mga faithful listener dito sa DZXL 558 kHz at viewers sa www.rmnnews.com/tv. Lagi po kayong makinig sa Radyo mo sa Nutrisyon tuwing Sabado, 12:30 hanggang 1:00 ng hapon. Pwede nyo rin po kaming maging friends sa Facebook. Hanapin lang ang Radyo mo sa Nutrisyon. Click nyo po yung like at friends na po tayo. Maaari nyo rin kaming sundan sa www.twitter.com/Radyo Nutrition. Small letters po lahat yun. At kung nais din yung mapakinggang muli ang programa ngayong hapon at sa mga nakaraan, punta lang po sa www.youtube.com/Radyo mo sa Nutrition. Small letters din po lahat. At mga kasama, tandaan po dito sa radyo mo sa nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisigsigin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwagsi ang mga maling gawaing kumukontra po sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon positibong aksyon. Tandaan po, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Ang inyong pong lingkod, Asek Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino, kami ang inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, nutrisyon ang katuparan.